yung naging pagpapasya ng impeachment court kahapon na isang malaking importanteng panalo para sa katotohanan. No? Pinakita nito na sa isang impeachment proceedings, ang katotohanan ay hindi hinuhulaan at mas lalong hindi kinukubli. Ito ay sinisiyasat ng mabuti at pinapatunayan gamit ng ebidensya. No? Pinakita din dito ng transparency ay hindi absolute. No? Ang transparency ay hindi pwedeng gawing lisensya para magtago sa pananagutan. No? So, nakita natin kahapon na ang impeachment court, ito ay inaprubahan niya ang aming dalawang motion para mag-issue ng subpoena, no, ang impeachment court, para masumite ang bank records, BIR records, and AMLAC records ng vice-presidente at ng kanyang asawa, pati na din ang mga kumpanya, no, kung saan sila merong interest. No. Nag-grant halos yung kabuuan ng ating motion, save for some limitations. Ito ay yung patukoy dun sa foreign currency denominated accounts at dalawa out of 21 corporations, no, ang hindi naisama. But gayon pa man, ang kabuuan nito ay napakamahalaga, no, para sa atin. At dahil dito, magkakaroon tayo ng pagkakataon na makita na natin ng ang buong yaman ng Vice Presidente. At napakahalaga nito, no, with respect dito dun sa article on unexplained wealth. So with that, I think si Kong Sheljok na naman will walk us through the important arguments that were sustained yesterday in the oral arguments. Magandang umaga po sa atin lahat. Yung nangyari po kahapon sa aming pananaw ay isang big step forward insofar as the prosecution of Article 2 on unexplained wealth is concerned. Pero gusto ko rin bigyan diin na ito ay isang developing story. Hindi pa ito tapos dahil simula pa lang actually ito ng pag-prepare namin for the documents that will be produced on July 30. Pag tulad ng nabanggit natin kahapon, wala pa po tayo sa punto na admissibility of evidence sa pinag-uusapan. Ang nais lang namin na doon sa aming request for subpoena ay madala dito yung mga specified documents. Yung darating po tayo sa issue ng offer of evidence and admissibility of evidence pag nagpe-presenta na ang Article 2 team ng aming ebidensya at testigo on unexplained wealth. So abangan po natin yung mga susunod na kabanata. Marami pa naman mangyayari before we reach unexplained wealth. We will be dealing with, of course, today the threats article, and then tomorrow we start with the confidential funds. Sir, may report kasi na si Senator Alan Peter Cayetano ay maghahain po ng dissent o hiwalay na opinyon sa impeachment court. Sa pananaw ninyo, may legal bang implikasyon ang dissent ni Senator Alan Peter Cayetano sa magiging takbo po ng impeachment trial? Thank you. Sa ilalim po ng rules of the Senate for impeachment, talaga naman meron karapatan mag-file ang isang senator judge kung hindi siya sumasang-ayon doon sa naging pagpapasya ng ating impeachment court. At gusto rin natin makita siyempre yung iba't ibang mga views ng ating mga senator judges. We will also look into that pagka na-file na po yan. Tama ho yun, but meron ho siyang karapatan, no? Kung mag-dissent siya, but it will not change the ruling, of course. The ruling will stand. No? Tulad doon ng pinaliwanag kahapon, kapag may pagpapasya about sa mga evidentiary matters, ang presiding judge, pwede ho siya na ang mag-rule dyan, unless may mag-object, no? In which case, pwede ho nilang pagbotohan. But dito naman ho, no? Kung pag-dissent lang, hindi naman ho nito ma-overturn yung ruling. Joy, next. Good morning po. Sir, Prosecutor Jokno, sir.
Throughout the trial po yesterday, you maintain your calm demeanor, but you speak gravity without theatrics. How do you maintain your legal compass throughout the oral argument, despite the gauntlet to block the opening of the bank and the BIR records? Napakalaking challenge po yon at nakakapagod pala tumayo ng ilang oras. Pero at least masasabi ko meron akong konting karanasan sa pag-argue sa harap ng Supreme Court at ng iba't ibang mga hukuman sa atin. And that probably helps me a lot. Halos 36 years ako nag-practice, babad sa court. Kaya siguro doon ko nahuhugot yung kailangan natin gawin sa court. Sir, do you think that the impeachment trial of BP Duterte is the global litmus test for the rule of law in the country and the quest for justice, that there is no wide disparity between the rich and the poor, and the democratic rule of check and balance? Malaki at napakahalaga ng proseso ng impeachment dahil yan ay gawa mismo ng ating framers of the Constitution para meron tayong mabilis na mekanismo sa ating mga matataas na opisyal. Kung kailangan mapanagot, ay doon kailangan idadaan. Of course, impeachment, the process may not end with impeachment. Maari pa rin na magkaroon ng ibang mga kaso after, but at least we can see that accountability is alive and well pagka buhay na buhay din ang impeachment proceedings. All right. Haji? Good morning po, Kong, attorney. Kahapon ay tanong na rin po, pero what if, although hindi pa naman po sure at pag-uusapan pa nga raw po ng defense team ito kung sila po ba ay magkakaroon ng legal remedies para po questionin or para tutulan yung pagpapasabina po doon sa tax and bank records. But what do you think kung sakali po na sabihin na po natin dumulog po muli sa Supreme Court? Unang-una, syempre, that is within the options available to the defense. But at the same time, we hope that there will be no obstacles to the continuation of the trial. Nagsimula na po yung paglilitis natin. Natapos na tayo sa pre-trial, nakapag-presenta na ang prosecution ng dalawang testigo. At dapat tuloy-tuloy na itong prosesong ito. Now, insofar as the issues are concerned, makikita din natin kung sakasakaling iaakyat yan, kung ano ang gagawin ng ating Supreme Court, especially when it comes to the issue of ano ba talaga yung ibig sabihin ng sole power to try and decide an impeachment case. Na pag-usapan na yan sa ilang kaso sa Supreme Court, sa kaso ng Gutierrez, sa kaso ng Francisco, nadaplisan din siya sa kaso ng Duterte versus House of Representatives. But I do hope that it will become very clear for the future na maging klarong-klaro at malinaw sa lahat yung kapangyarihan ng Senate Impeachment Court on the one hand at yung kapangyarihan ng Supreme Court on the other.